May nakita tayong kabuting saging na tumubo doon sa puno ng saging at ito ay gagawin nating binhi para ramihin natin para sa ganun mas marami tayong mapatubo. At ito na sa mga nagre-request at gagawa tayo ng binhi. Una ay kumuha tayo ng tuyong dahon at ibabad natin siya ng 4 na oras sa drum o ano man available na pagbabaran sa inyong lugar o sa inyong tahanan. At atin siyang ibababad ng 4 na oras. Pagkatapos ay patiktikan natin siya ng kalahating oras at atin tong pipinuhin o tatadtarin na maliliit na piraso. At maglagay tayo ng konting lime. Kung wala namang lime ay okay lamang at haluin lang natin. At atin tong ilalagay sa plastic na ang sukat ay 6 by 10. O pwede naman yung 6 by 12. Kung ano man ang available sa inyo, pwede din naman yung paglagyan ng asukal. Kung ano yung available na plastic sa inyong lugar. At atin lamang po itong ilalagay sa plastic. At pagkatapos natin siya mailagay lahat sa plastic, ay atin tong ipapasteurize mamaya. Ganyan lamang po. Basta siksikin nyo lang po ng konti. At pag nasiksik ay inyo nang tatalian ng rubber band. At pagkatapos natin siyang mailagay sa plastic, ay ito ay steam natin ng 4 na oras o 8 oras. At ang aking ginamit ay drum. Kung meron naman kayong lutuan na available, kahit hindi drum, pang konti lamang, pang tanim nyo lamang, ay pwede naman sa mga malalaking lutuan ninyo. Maglagay lang kayo ng tubig sa baba. Yung hindi lalagpas doon sa taas ng plastic na ating i-steam. At kung 10 piraso lamang o 5 piraso, kahit 1 o 2 oras nating pasteurize. Mas maganda pag 2 oras. Pero pag marami na ganito, 4 na. At ito na, napalamig na natin siya. Inalis na natin siya kanina sa pinag-steaman natin. At sinalinan na natin siya ng kabuti na ating kinuha sa puno ng saging. Ganyan lamang yung ating ginagawa sa pagpaparami ng kabuting saging. Gumamit din tayo ng malinis na panghiwa sa mushroom na ating ilalagay. At iyan na rin natin sa kunting apoy. At pagkaraan ng ilang araw ay ganito na yung kanyang itsura. Mayroon na siyang mga magandang araw sa inyo lahat at ituturo ko sa inyo kung paano magpatubo ng kabuting saging. Sa ganitong pamamaraan ay makapagpatubo kayo ng ganito karami at yun na rin makakain tayo ng kabuting saging kahit anong buwan. At pwede rin tong pang benta-benta. At una, ang gagawin natin ay kumuha tayo ng dahon ng saging at putulin natin to ng 10 inches. At mag-prepare na rin tayo ng tubig na ating gagamitin para sa pagbababad ng dahon ng saging. Ang pagbababad ng dahon ng saging ay 8 oras. Ibabad natin siya ng 8 oras. Pagkatapos natin siyang mababad, pwede sa batsa, pwede sa drum na available sa ating bahay o sa ating lugar. At pagkatapos natin siyang mababad ng 8 oras o 8 hours, ay atin siyang patitiktikan ng 2 minuto. Ilalagay lang natin sa sako o kaya ilagay natin sa isang lalagyanan kung saan tayo magtatanim ng kabuting saging. At i-prepare na rin natin ang fresh na dahon ng malunggay. Kung walang malunggay ay pwedeng madre cacao o anong available na dahon sa inyo, pwedeng repolyo. At 3 binhi at 2 sako na nababad na dahon ng saging. At mag-prepare din tayo sa ating pagtataniman ay pumili lang tayo ng lugar na malilim at hindi direct sunlight at yan na rin maliwanag. At maglagay rin tayo ng sako sa ating pagtataniman. At maglagay rin tayo ng 2 kahoy para hindi matumba. At ang paglalagay natin ng binhi ay sa gitna. Kung bakit tayo naglalagay ng sako ay para hindi maanay. Sa ganitong pamaraan ay hindi maanay o hindi gagapang o kunti lang yung gagapang na anay kung sakali sa gilid lamang. At maglagay rin tayo ng darak o toyo
sa binhi na ating nilagay. At maglagay rin tayo ng triple 14 na konti. At ilagay rin natin yung fresh na dahon ng malunggay. Kahit 3 lang na piraso. At paulit-ulit lang natin yung gagawin hanggang sa second layer. At ang kapal pala ng bawat layer na ating ginagawa ay 4 inches o 3 inches. Nasa inyo na yan. At ulit-ulitin lang natin hanggang sa maka 6 layer tayo o 5 layer o 7 layer. Pag tag-ulan ay mag 6 to 7 layer tayo. At ang haba nito, ang aking ginagawa ay nasa kulang na 2 meters. At sa gitna pa rin yung ating paglalagay. At pagkatapos natin malagyan ay lalagyan din natin siya ng plastic. Yung plastic na clear. Maglagay muna tayo ng tubig at lagyan natin ng plastic na puti. At pagkatapos ng 6 days ay atin nang bubuksan para pasingawin. At naglagay rin ako ng konting tubig sa paligid para ma-maintain yung moisture. Pag ganyan na yung nakita ninyo, pasingawin lang natin siya ng 10 to 20 minutes at ibalik natin yung plastic. Pagkaraan ng 10 days ay ito na makikita ninyo na marami na ang mga tumutubo na maliliit. Pag may ganyan-ganyan na maliliit ay sign na yan na mayroon ng mga mushroom na tumutubo. At makikita ninyo dahil lilim yung ating pinaglagyan, hindi siya direct sunlight pero hindi siya madilim, maliwanag siya. At makikita ninyo yung resulta. At pagkaraan pa ng 12 days ay ito na, pwede na siyang i-harvest. Pwede na siyang anihin. Ganyan lang yung pag-aani natin ng kabuting saging. Alisin nyo lamang o kung malalim yung kanyang pinagtubuan ay hugutin nyo lamang. At ito yung ating unang bunga ng ating patubong kabuting saging at yung mga malalaki ay i-harvest natin. Ang pag-aani ng kabuting saging ay iangat nyo lang yung plastic para makita ninyo yung pwede at hindi pa pwede na anihin. Kasi may mga huli at mayroon din mga nauuna na lumalaki. Kung makikita ninyo na ganyan na yung itsura niya na malalaki ay anihin nyo na. At ito naman yung mga hindi pa malalaki. Maliliit pa yung mga itsura niya. At makikita nyo maraming tumubo. Sa ating ginawa na pagpapatubo ng kabuting saging, kahit nasa gitna lang mang yung binhi, ay napakarami pa rin tumubo. At 3 lamang yung natin nagamit sa 2 sakong dahon ng saging. At pagkaraan pa ng 1 araw, ay ito makikita ninyo na mayroon na naman pwede nating anihin. Sa pag-aani ay sunod-sunod yan na minsan 2 araw o 3 araw o 4 na araw. Depende hanggat mayroon pang lumalaking kabuting saging. At yung mga pwede ay yun na naman yung ating aanihin sa araw na ito. At makikita nyo ang daming tumubo. Ayan o, ang daming mga tumubong mga kabuting saging. At ang pag-aani ay sa umaga. Pero pwede naman kayong mag-ani sa hapon kung mayroon pang mga natira na nakita ninyo na pabuka na. Pero mas maganda pa rin mag-harvest sa umaga pag ibibenta natin. At ganun pa rin ay alisin natin at anihin natin yung mga pwede na. At makikita ninyo yung iba may mga langgam at hindi naman naapektuhan yung ating mushroom. Ang mahirap lamang pag mayroong langgam ay gumagapang sila sa ating kamay. Yan o, makikita ninyo na maraming tumubo. Napakaganda pag ganito yung nakita natin sa ating patubong kabuting saging. Napakasarap mag-harvest ng ganito. Parang yung ating pagod ay mawawala pag ganito yung ating aanihin karami. At yan yung mga pwede nang i-harvest pag ganyan yung itsura niya. Pero yung mga bilog-bilog na yan, makikita ninyo, hindi pa yan pwedeng anihin kasi kinabukasan yan lalaki pa yan. At ito yung mga
hindi natin naani noong nakaraan o kahapon na bumuka na ngayon. At itong mga ganito na patulis ay aalisin na natin, aanihin natin kasi kinabukasan ay bubuka na yan. Mas maganda kasi pag yung hindi pa bumuka. Mas maganda at yan na rin mas mahal yung presyo niya. At mas masarap pag yung mga hindi pa bumuka. At yan, ang dami nating na-harvest. Sundan nyo lang yung ating video. Sa mga gustong kumuha ng binhi ng kabuting saging, ay i-message nyo lamang ako. At re-replyan ko kayo hanggang sa aking kaya. At pagkaraan pa ng isang araw ulit, ay ito, makikita ninyo, yung mga maliliit kahapon ay lumaki na. Ayan o. At yung mga hindi natin na-harvest kahapon na akala natin ay hindi pa pwede, ay bumuka na. Kaya nga, basta pakita ninyong patulis na kahit maliit yan, ay atin nang anihin. Kasi bubuka na. Pwede nyo naman tignan ng hapon dahil makikita nyo pag hapon ay yung mga bumubuka na. Yung nagkakaroon na ng tangkay. O yung makikita ninyo yung parang lalagyan na ng payong niya. Yan yung makikita ninyo sa hapon. Ay i-harvest nyo na at napakasarap na ulamin yan. Ilagay sa mga gulay-gulay at iba pang lutuin na gusto natin. Ayan, makikita ninyo ang dami. Kahit na 3 beses na tayo nag-harvest, umani ng kabuting saging, ay napakarami pa rin natira. Ganyan kaganda yung ating ginawa na pagpapatubo ng kabuting saging. At ito ay akin ng hinarvest. Ganyan lamang, harvestin natin, ibukas natin yung plastic para ma-harvest natin yung mga pwede at hindi pa pwede. At ito na nga, inani ko na lahat para ibenta. At ganoon din yung gagawin ninyo sa inyong patubong kabuting saging. Kung gusto ninyo na magpatubo at ganito karami, ay sundan nyo lamang ang video ito at makapagpatubo kayo ng ganito karami at makakain tayo, makakatikim tayo ng kabuting saging. At pagkatapos na natin siyang maanihan, ay ibabalik lang natin yung plastic o yung takip niya na pinagtakip natin na plastic. White yung ilagay ninyo o transparent na plastic. At bago niyo ibalik ay lagyan nyo ng tubig sa ilalim. At ito na nga, lininisan ko na at sineparate ko yung mga bumuka at hindi pa bumuka. Kasi ang presyo ng bumuka ay nasa 300 sa aking lugar. At itong hindi bumuka ay nasa 400. Pero yung iba dito sa aming lugar ay nasa 500 na yung bentahan. Pero sa akin ay 400. Bali sa iba naman ay nasa 250. Depende pa rin sa lugar natin. At makikita ninyo, pag nalinisan na, ititimbang na natin at pwede na yan ibenta. At ang napagbentahan ko dyan ay lahat-lahat ay nasa 1,200. At kumita na rin ako. At i-message nyo lang ako kung gusto ninyo ng makakuha ng bini ng kabuting saging. At huwag nyo kalimutan na mag-like and share at mapili kayo sa pa-free natin na bini ng kabuting saging.